Magandang araw sa lahat at ngayon ay tatalakayin natin ang ukol sa tekstong academic at tekstong technical. Pag sinabi nating teksto, ito ay tumutukoy sa mga babasahin katulad ng aklat, mga nakikita natin o nababasa natin online, mga blogspot, at yung mga nakikita natin sa daan na naglalaman ng mga impormasyon. Yan ay halimbawa ng teksto. Pag sinabi nating tekstong academic, ay nauugnay siya sa ilan dito karaniwan nauugnay sa paggawa ng pananaliksik at sa paaralan. At sinasabi nating tekstong technical, ito ay kadalasan ay sumusun o nagbibigay ng isang proseso. Sa araw na ito, ay tatalakayin natin, magbibigay tayo ng mga halimbawa, ang kahulugan ng dalawa, at tukuyin natin ang sumusunod kung bakit nga ba ito mga akademikong teksto, lalo na ang paggawa ng research. Masasabi natin na ito ay halimbawa ng isang academic text kasi ito ay naglalaman ng mga ebidensya, ito ay nagpapaliwanag ng isang suliranin at nagbibigay ng impormasyon. Katulad ng sanaysay na nagbibigay ng ating opinyon, subalit kapag lalagyan na natin ito ng ebidensya na nagpapatunay sa ating mga opinyon ay magiging halimbawa na ito ng isang akademikong teksto, lalo na ang mga aklat, mga panukalang proyekto at iba pa. Susunod ay ano nga ba ang kahulugan ng akademiko at technical na teksto? Pag sinabi nating academic, ito ay mga nagpapaliwanag o nagsusuri sa isang babasahin. Pangalawa, ito ay formal at mayroong mga ebidensya. At higit sa lahat, ito ay may malinaw na istruktura. Yan ay ang academic. Ang technical naman ay direktang wika, insakto, may proseso o hakbang, praktikal at may layunin. Ito ay magturo kung paano gamitin o gawin ang isang bagay. Yan ang kaibahan ng tekstong academic at tekstong technical. Sa makatuwid, ang academic ay kadalasang ginagamit ng mga estudyante sa loob ng isang universidad o kadalasan ginagamit sa isang pananaliksik sapagkat ito ay formal at may ebidensya. Ang technical naman ay maaaring wala nang gagamiting ebidensya kasi ito ay practical sa paggagamit. Direct kung sino ang gustong audience na ibigay. Halimbawa, yung eksperto na pulis, halimbawa ang sinulat niya ay police report, ipapasa sa isang pulis, yan ay halimbawa ng isang technical na teksto. Depende kung sino ang audience. Kung ang audience mo ay mga ordinaryong tao, yung mga term o mga jargon na gagamitin mo doon sa mga professional ay gagawin na lamang nating simple kasi ang purpose o layunin ng tekstong technical malinaw na maiparating sa audience ang isang proseso. Punta na tayo ngayon sa mga halimbawa. Tapos na tayo dyan. Tapos na tayo dito. Punta tayo sa mga halimbawa ng mga akademiko at technical. Una, pag sinabi nating gabay na manual, ito ay halimbawa ng technical kasi may proseso at kadalasan sa mga nababasa natin ay angkop doon sa audience, no, na naiintindihan yung nakasulat. Pananaliksik, yan ay akademiko. Naglalaman ito ng mga ebidensya, nagpapaliwanag ito. Sunod, safety guidelines. Ito ay technical na dapat makuha ng isang tagabasa. Pang-apat, recipe na may proseso, lalo na yung may measurement, that is technical. Sunod, pagbuod ng talata, yan ay academic. Sunod naman ay pagsusuring pampanitikan, yung pag-aanalisa sa ating mga nabasang mga kwento na lalapatan natin ng mga impormasyon, mga data na kung saan pwede nating gawan ng mga in-text citation yung ating pag-aanalisa, yan ay tekstong academic. Ano nga ba ang mga elemento para bago tayo sumulat ay maiparating natin ng maayos, ng malinaw sa ating madla or sa audience? Narito ang tatlong elemento. Una, elemento ay dapat nating suriin kung sino ang tatanggap ng teksto. Sino ang ating audience? Pangalawa, ano ang layunin? Kung ang layunin mo ay magturo, ang layunin mo ay magbigay ng impormasyon, ang layunin mo ay maipasa sa isang tao ang proseso, doon mo lang malalaman kung anong uring teksto ang gagamitin mo. Ito ba ay academic o ito ba ay technical? Pangatlo ay konteksto. Pag sinabi natin konteksto, ito yung dahilan ng isang pangyayari or kung bakit ka sumusulat, no? Ano yung
kwento sa likod nun. At bakit mo bibigyan ng teksto o bakit mo ibibigay o bakit ka magiging speaker doon sa isang venue or sa isang seminar. Yan ang dapat nating malaman itong tatlong ito. Meron tayong 4 na uri ng tagapakinig. Una, publiko. So, dapat mas simple yung ating mga term na gagamitin. Kasi malay natin, mga bata o mga matatanda na hindi na alam yung ibang mga term. Sunod naman, pangalawa ay mga kapanabay sa akademya. Ibig sabihin yung ka-level natin, kasama natin sa trabaho. Pangatlo, mga eksperto na pwede nating gamitan ng kanilang mga jargon, yung ating mga sasabihing mga salita. Pang-apat, mga mag-aaral. Pwede tayong gumamit ng mga jargon, pero ipapaliwanag ng guro anong ibig sabihin ng ganoong mga bagay. Alam na natin ang mga layunin ng technical at academic at narito naman ang kailangan nating malaman kung ano yung dahilan kung bakit mo binabasa o bakit ka susulat para ipabasa sa ibang tao ang iyong teksto. Una, situational dahil may biglang nangyari. No? Pinagawa ka ng sanaysay kasi pinagawa ng guro. Kung hindi ka gagawa, wala kang score na matatanggap. Situational siya. Pangalawa, kultural, sapagkat bawat bansa, bawat lugar ay may kanya-kanyang kultura. So yung mga nababasa nating mga teksto ay may kanya-kanyang pamamaraan kung paano nila ipahayag ang kanilang saloobin. Pangatlo, institutional, ibig sabihin, bawat kumpanya, bawat paaralan ay may kanya-kanyang polisiya na sinusunod. So sa technical, kung ano yung nasa handbook natin, yun yung susundin sa school natin. Pang-apat, historical. Ano yung pinagdaanang kasaysayan ng isang bansa, ng isang lugar, kung bakit ganito na lamang yung mga nababasa nilang teksto o ganito yung kanilang mga impormasyon na binibigay. Tingnan natin, suriin natin ang teksto at basahin natin, unawain. Una, ang tagapagsalita, ang kanyang audience ay mga professional. Sinabi dito, ang paksa ay paghahanda sa lindol. Ang istruktural na integridad ng mga gusali ay dapat na sumunod sa pinakabagong seismic code. Ang mga protocol para sa pagtugon sa emerhensiya ay dapat umayon sa pamantayang pamamaraan ng NDRRMC. Mapapansin natin sa unang pahayag ay gumagamit siya ng mga salita na kung saan yung ilang eksperto lamang ang nakakaintindi. Ito ay halimbawa ng isang tekstong technical na kung saan madali na lamang nila maintindihan anong ibig sabihin ng struktural na integridad kasi pinag-aaralan na to nila. Pero kapag ang ating audience ay public, ganito ang kanyang sasabihin. Habang may lindol, lumayo sa mga bintana at mabibigat na kasangkapan. Kung nasa loob, yumuko, magtakip, at kumapit hanggang sa huminto ang pagyanig. Mapapansin natin na yung mga salita, mga terminolohiya na ginamit dito sa taas ay hindi na ginamit para sa publiko, para madaling maunawaan ang isang proseso. So ito yung mga katanungan. Anong uri ng teksto ang nabasa at ipaliwanag? Ito ay isang technical kasi nagpapahayag ito ng isang proseso. Paano nagkaiba ang dalawang pahayag? Sapagkat iba-iba rin ang kanyang audience o tagapakinig. Paanong ang technical na teksto ay magiging isang tekstong academic kapag ang isang manual o isang safety guidelines ay lalapatan, no? Lalagyan ng mga impormasyon na kung saan bibigyan natin ng in-text citation, magiging academic na siya na ibibigay ng mga guro doon sa kanyang mga estudyante. So, narito ang ating mga sanggunian para sa klase natin. Pag sinabi nating sanggunian, yan ay reference natin. So, type of exam natin para sa effective com, mayroong 10 points for identification, 10 points para sa multiple choice, 20 points para sa references, no? Yung format, yung APA format. Kung paano nyo ilalagay yung 7th edition at ano pa yung mga edition na itinuro sa inyo. So, pag-aralan nyo yun. Mayroon dong alamin niyo saan nagkamali yung isang reference. At mayroon din nyo na iayusin ninyo batay sa aklat, batay sa website, or saan mang makukuha yung information. Sa mabisang komunikasyon naman ay 10 points para sa pagtukoy. Halimbawa nito, may bigay ko ng halimbawa. Maraming pamimilian, multiple choice, at pag-aayos ng mga nakarambol na mga letra. Halimbawa, namigay si Abelia ng mga manual sa publiko hinggil sa tamang pagpatay ng apoy gamit ang fire extinguisher. Anong uri ng teksto ang kanyang ibinigay sa publiko? So yan yung halimbawa ng ating
pagtukoy o identification. So, anong uri ng teksto ang isang manual? Yan ay tekstong technical. Sa multiple choice, madali lang yan. Sa pag-aayos ng mga nakarambol, halimbawa, ito, ang isusulat ninyo is ayusin ninyo kung ano kaya ang salitang ito. Kapag naka-italize siya, italistado, is English yung sagot. Kapag hindi, Filipino yung sagot. So, halimbawa ito, isusulat natin dito, ito ay police report. Isulat natin dito ang police report. Pagkatapos, tukuyin natin kung anong uri ng teksto ang police report. Yan ay isang tekstong o pwede na walang teksto. Isulat lang natin ang technical dito sa box. Number 2, PSRIP. Ito ay kulang ng E. So, ito ay recipe. So, ilagay natin dito recipe. So, kulang ng ilalagay ko to ng E. So, yan ay anong uri ng tekstong recipe? Yan ay isang technical. So, yan lamang at maraming salamat.